Isang matandang babae ang nakaupo sa labas ng isang halos gumuho ng barong-barong habang tahimik na pinagmamasdan ang 5 mamahaling sasakyan na dahan-dahang huminto sa harap niya. Hindi niya alam na ang mga lalaking bababaroon ay ang mismong mga anak na minsan niyang pinakain gamit ang huling butil ng bigas sa kanilang kusina. At mas hindi niya alam na ang pagbabalik nila ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa isang lihim na kay tagal nang nakabaon sa nakaraan. Bago natin simulan ang kwentong ito na puno ng sakit, tagumpay, at isang revelasyong babago sa lahat, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang makapangyarihang kwento. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon nakatira si Aling Rosa, isang biyudang 70 taong gulang. Ang kanyang barong-barong ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na unti-unti nang kinakain ng anay. Kapag umuulan, kailangan niyang maglagay ng mga palanggana para saluhin ang tubig na tumutulo mula sa bubong. Ngunit hindi ganoon ang buhay ng kanyang mga anak. Si Adrian, ang panganay, ay isang tech entrepreneur sa Singapore na nagmamay-ari ng ilang kumpanya sa digital finance. Si Mateo naman ay isang real estate magnate sa Dubai. Si Carlos ay isang kilalang surgeon sa London. Si Rafael ay may shipping empire sa Norway. At ang bunso na si Daniel ay isang investment banker sa New York. 5 anak. Lahat matagumpay. Lahat bilyonaryo. Ngunit ang kanilang ina, naiwan sa barong-barong. 20 taon ang nakalipas nang isa-isa silang umalis ng bansa. Noon, ang pangako nila kay Aling Rosa ay pare-pareho, babalik kami, ahon ka namin sa hirap, hindi ka na magtitiis. Sa simula, nagpapadala sila ng pera. Malalaki ang padala. Sobra pa nga sa kailangan ng isang simpleng probinsyana. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging madalang ang komunikasyon. Ang pera ay dumadaan na lamang sa bangko. Wala nang tawag. Wala nang liham. At sa hindi malamang dahilan, unti-unting nawala ang mga padala. Hindi nagtanong si Aling Rosa. Hindi siya marunong magreklamo. Sanay siyang magtiis. Sa baryo, maraming nagtatanong. Hindi ba't mayayaman ang mga anak mo? Bakit nandito ka pa rin? Ngumingiti lamang siya. Busy sila. May mga pamilya na rin. Ngunit ang totoo, hindi niya alam kung bakit tumigil ang suporta. Sa kabilang panig ng mundo, ang 5 magkakapatid ay may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Si Adrian ang unang nakatanggap ng isang liham mula sa isang lalaking nagngangalang Atty. Victor Salcedo. Isang abogado mula sa Maynila. Nakasaad sa liham na kailangan nilang umuwi agad dahil may dokumentong kailangang pirmahan tungkol sa isang lupang nakapangalan pa rin kay Aling Rosa. Nagulat si Adrian. Lupa. Wala naman silang alam na may pag-aari ang kanilang ina maliban sa kinatitirikan ng barong-barong. Tinawagan niya ang mga kapatid. Pagkaraan ng ilang linggo, sabay-sabay silang umuwi sa Pilipinas. Ang pagbabalik na iyon ang unang pagkakataon na muli silang magsasama-sama matapos ang maraming taon. Ngunit ang hindi nila alam, hindi lamang lupa ang dahilan ng kanilang pag-uwi. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga matang puno ng pagtataka ng mga kapitbahay. 5 mamahaling sasakyan ang pumarada sa makitid na daan. Ang dating tahimik na lugar ay nabalot ng alikabok at bulungan. At doon nila nakita si Aling Rosa. Payat. Mas lalong tumanda. Nakasuot ng kupas na bestida. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin mapagmahal. Hindi makapagsalita si Daniel nang makita ang kalagayan ng kanilang ina. Bakit ganito? Mahina niyang tanong. Si Mateo ang unang nagsalita. Ina, bakit hindi mo sinabi sa amin na kailangan mo ng tulong? Ngumiti si Aling Rosa. Akala ko ba't may mga problema kayo sa negosyo? Ayokong maging pabigat. Nagkatinginan ang magkakapatid. Problema sa negosyo. Wala silang sinabing ganoon. Sa loob ng barong-barong, napansin ni Carlos ang isang kahon na puno ng mga sobre. Mga lumang bank statements. Mga resibo. Mga sulat. Doon nila natuklasan ang isang bagay na ikinagulat nila. Sa loob ng 10 taon, may pumasok na pera sa account ng kanilang ina. Malalaking halaga. Ngunit halos kasabay nito, may mga withdrawal na ginawa ilang araw matapos ang deposito. Hindi si Aling Rosa ang nag-withdraw. Hindi rin sila. May ibang taong kumukuha ng pera. Dito nagsimulang mabuo ang isang tanong na magpapayanig sa kanilang pagkatao.
Sino ang kumukuha ng perang ipinapadala nila? At bakit hindi ito sinabi ng kanilang ina? Habang abala ang magkakapatid sa pag-uusap, may isang lalaking nakamasid mula sa malayo. Siya si Atty. Victor Salcedo. At ang pagbabalik ng 5 anak ay simula pa lamang ng pagbubunyag ng mas malalim na lihim, isang lihim na konektado hindi lamang sa pera, kundi sa nakaraan ng kanilang ama na si Mang Ernesto, na matagal nang pumanaw. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang magkakapatid sa loob ng barong-barong. Doon, inilahad ni Atty. Victor Salcedo ang katotohanan. Ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito ay bahagi ng isang mas malaking ari-arian na pagmamay-ari ng inyong ama, panimula niya. Nagulat si Rafael. Pero wala kaming alam dyan. Hindi ninyo alam dahil hindi ipinaalam sa inyo, sagot ng abogado. At may isang taong ayaw na malaman nyo. Tahimik si Aling Rosa sa isang sulok, tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan ang sarili. At dito nagsimula ang pag-angat ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng isang ina, isang lihim na may kinalaman sa isang taong pinagkatiwalaan nila noon, at sa isang desisyong nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Ngunit ang totoo, ang pinakamabigat na revelasyon ay hindi tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa sakripisyo. At sa isang lihim na ginawa ni Aling Rosa upang masiguro ang tagumpay ng kanyang 5 anak, kahit kapalit pa nito ang sarili niyang kaligayahan. Sa labas ng barong-barong, nagsimulang bumuhos ang ulan. Parang hinuhugasan ang alikabok ng nakaraan. Sa loob, unti-unting nabubuksan ang isang katotohanang hindi kayang takasan ng kahit gaano karaming bilyon. At habang lumalalim ang gabi, isang pangalan ang unti-unting lumilitaw sa usapan, isang taong matagal na nilang pinagkatiwalaan. Si Renato Villarreal. At nang mabanggit ang pangalang iyon, napayuko si Aling Rosa. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Renato Villarreal, ulit ni Adrian, dahan-dahang binibigkas ang pangalan na tila ba sinusubukang alalahanin ang isang mukha mula sa nakaraan. Si Mateo ang unang nakapagdugtong. Si Tito Renato. Kaibigan ni Papa. Tahimik si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang laylayan ng kanyang bestida. Tumikim si Atty. Victor Salcedo. Si Renato Villarreal ang taong may hawak ng ilang dokumento ng inyong ama bago ito pumanaw. At siya rin ang naging tagapamagitan ng ilang transaksyon matapos kayong umalis ng bansa. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Carlos. Matapos mamatay si Mang Ernesto, may ilang lupa at shares sa isang lumang kumpanya na hindi na ipangalan agad sa inyo. Dahil mga bata pa kayo noon at walang sapat na kaalaman, si Renato ang tumulong kay Aling Rosa sa pag-aayos ng papeles. Napapikit si Aling Rosa. Pinagkatiwalaan ko siya dahil kaibigan siya ng tatay niyo. Pero anong kinalaman niya sa perang pinapadala namin? Tanong ni Daniel, halatang galit na. Dahan-dahang inilapag ni Atty. Victor Salcedo ang isang folder sa maliit na mesa. May power of attorney si Renato Villarreal na pirmado ng inyong ina 15 taon na ang nakalipas. Nagulat silang lahat. Hindi ko alam na ganoon kalawak ang kapangyarihan na ibinigay ko, mahina ngunit malinaw na sagot ni Aling Rosa. Sinabi niya noon na para lang iyon sa pag-aasikaso ng titulo ng lupa. Binuksan ni Adrian ang folder. Naroon ang pirma ng kanilang ina. Totoo. Pirmado. Sa dokumentong ito, pagpapatuloy ng abogado, may karapatan si Renato na mag-withdraw, maglipat, at mag-manage ng anumang pondong nakapangalan kay Aling Rosa. Natahimik ang buong barong-barong. Tanging tunog ng ulan sa yero ang maririnig. Hindi maaari, bulong ni Rafael. Hindi niya magagawa iyon. Ngunit alam nilang posible. Unti-unting nabuo sa isipan ng 5 magkakapatid ang masakit na posibilidad. Sa loob ng maraming taon, habang sila'y abala sa pagyaman sa ibang bansa, may isang taong sistematikong kumukuha ng perang para sana sa kanilang ina. Nasaan siya ngayon? Malamig na tanong ni Mateo. Taga Maynila pa rin, sagot ni Atty. Victor Salcedo. At may ilang negosyo na biglang lumago sa nakalipas na dekada. Gamit ang pera ng ina namin, madiing sabi ni Daniel. Ngunit bago pa man tuluyang magliyab ang galit ng magkakapatid, nagsalita si Aling Rosa. Huwag kayong magpadalos-dalos. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. May dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa inyo, patuloy niya. May dahilan kung bakit hinayaan ko. Hinayaan mo, hindi makapaniwalang tanong ni Carlos. Ina, ninakawan ka. Umiling si Aling Rosa.
Hindi lang iyon ang buong kwento. At sa sandaling iyon, tila may mas mabigat pang lihim na bumibigat sa kanyang dibdib. May sakit si Renato noon, mahinang sabi niya. May leukemia ang anak niyang si Sofia. Nang lumapit siya sa akin, umiiyak siya. Wala raw siyang sapat na pera para sa gamutan. Napatigil ang magkakapatid. Ginamit niya ang pera namin para sa anak niya, tanong ni Adrian. Sa simula, humingi siya ng pahintulot, sagot ni Aling Rosa. Sinabi niyang ibabalik din niya. Napansamantala lamang. At pumayag ka, nanginginig ang boses ni Daniel. Iniisip ko noon kung kayo ang nasa kalagayan ng batang iyon, gugustuhin kong may tumulong sa inyo. Hindi agad nakasagot ang magkakapatid. Ngunit hindi doon natapos ang pagsisiwalat. Ang hindi ninyo alam, dagdag ni Atty. Victor Salcedo, ay hindi lang pera ang nailipat. May ilang bahagi ng lupa na nailipat din sa pangalan ni Renato Villarreal. Hindi maaari, mariing sabi ni Mateo. May mga dokumentong pirmado rin ni Aling Rosa, sagot ng abogado. Napatingin ang 5 anak sa kanilang ina. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang bigat ng konsensya sa kanyang mga mata. Akala ko maibabalik niya, pabulong niyang sabi. Akala ko kapag gumaling si Sofia, aayusin niya ang lahat. Ano ang nangyari kay Sofia? Tanong ni Rafael. Tahimik ang abogado sandali bago sumagot. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Parang huminto ang oras. Kung ganoon, bakit hindi ibinalik ang pera? Bakit hindi inayos ang lupa? Doon nagsimulang lumabo ang motibo ni Renato Villarreal. Hindi na siya bumalik dito matapos mamatay ang anak niya, patuloy ni Atty. Victor Salcedo. At sa nakalipas na taon, may impormasyon akong natanggap na plano niyang ibenta ang natitirang bahagi ng lupa. Lupa na hindi naman kanya, mariing sabi ni Adrian. Sa labas, patuloy ang ulan, tila ba sumasalamin sa unti-unting pagguho ng kanilang paniniwala sa isang taong tinuring nilang pamilya. Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag sa isipan ni Daniel. Ina, mahinahon niyang tanong, kung alam mong nawawala ang pera, bakit hindi mo kami tinawagan? Kahit isang beses. Tumingin si Aling Rosa sa bawat isa sa kanila. Dahil ayokong bumalik kayo dahil sa problema, sagot niya. Gusto kong bumalik kayo dahil gusto ninyo akong makita. Hindi dahil may kailangang ayusin. Napayuko ang 5. Sa sandaling iyon, mas mabigat pa sa anumang ninakaw na pera ang kanilang naramdaman, ang pagkukulang. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Dahil habang pinag-uusapan nila ang mga dokumento, may isa pang papel sa loob ng folder na hindi pa nabubuksan. Isang kasunduan na pirmado hindi lamang ni Renato Villarreal at ni Aling Rosa, kundi pati ng kanilang ama na si Mang Ernesto, ilang buwan bago ito namatay. At nang buksan iyon ni Adrian, napansin niyang may isang probisyong nakasulat doon na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang inaakala tungkol sa nakaraan ng kanilang pamilya. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang dahan-dahan niyang binabasa ang nilalaman ng kasunduan. Ang papel ay luma na, may bahid ng panahon, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Sa oras ng aking pagpanaw, ang kalahati ng lupang ito ay ililipat sa pangangalaga ni Renato Villarreal bilang katiwala, hanggang sa ang aking mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral at maging handa sa paghawak ng ari-arian. Napatingin si Mateo. Katiwala lang. Ibig sabihin, hindi talaga kanya. Hindi, sagot ni Atty. Victor Salcedo. Trust arrangement ito. Hindi niya dapat inilipat sa sarili niyang pangalan. Bakit niya ginawa, mariing tanong ni Carlos. Tahimik si Aling Rosa, ngunit halatang may alam pa siyang hindi nila naririnig. May isa pang pahina, sabi ni Rafael. Ipinagpatuloy ni Adrian ang pagbabasa. Kung sakaling ako'y mamatay sa hindi inaasahang pagkakataon, at kung sakaling ang aking pamilya ay malagay sa alanganin, si Renato Villarreal ang may responsibilidad na protektahan sila laban sa anumang banta na may kaugnayan sa negosyo. Anong banta? Tanong ni Daniel. Doon napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi niyo alam ang lahat tungkol sa negosyo ng tatay niyo, mahina niyang sabi. Nagkatinginan ang magkakapatid. Anong ibig mong sabihin, ina? Tanong ni Adrian. May nakaaway ang tatay ninyo noon. May malalaking taong ayaw sa kanya. Nang mamatay siya, may mga hindi pa tapos na usapin. Anong klaseng usapin? Tanong ni Mateo. Utang, sagot ni Aling Rosa. At hindi iyon basta-bastang utang. Parang sumikip ang hangin sa loob ng barong-barong. Gaano kalaki? Tanong ni Carlos.
Halos kapantay ng halaga ng lupa at shares na iniwan niya, sagot ni Atty. Victor Salcedo. Ngunit bago siya pumanaw, may ilang dokumentong inayos si Mang Ernesto upang maprotektahan ang pamilya. Protektahan paano? Tanong ni Rafael. Sa pamamagitan ng paglipat ng ilang ari-arian sa pangalan ni Renato bilang katiwala para hindi agad mahabol ng mga pinagkakautangan. Napaatras si Daniel. Ibig mong sabihin ginamit niya si Renato para iligtas kami. Sagot ng abogado. Ngunit ang problema, habang tumatagal, ang pagiging katiwala ay naging pagiging may-ari. Tahimik ang lahat. Unti-unting nabuo ang larawan, ang kanilang ama, may utang sa malalaking tao, ang kanilang ina, umaasang tutuparin ni Renato ang kanyang tungkulin, at si Renato, na sa simula ay maaaring tumulong, ngunit kalaunan ay natukso ng kapangyarihan at pera. May mga taong naghanap sa amin noon, dagdag ni Aling Rosa. May mga lalaking pumunta rito sa baryo. Kaya pumayag ako sa payo ni Renato na huwag kayong pauwiin. Sabi niya, mas ligtas kayo sa ibang bansa. Doon nagsimulang magdikit ang mga piraso ng nakaraan. Hindi ba't siya ang nag-encourage sa amin na mag-apply sa abroad? Tanong ni Adrian. Sagot ng ina. Siya ang tumulong sa mga papeles ninyo. Siya ang nagsabi na may mga oportunidad sa labas ng bansa. Hindi kaya, bulong ni Mateo, simula pa lang, plano na niya ito. Hindi tayo sigurado, sabi ni Atty. Victor Salcedo. Sa unang mga taon, maayos ang mga transaksyon. Walang anomalya. Ngunit nang magsimulang pumasok ang malalaking padala mula sa inyo, doon nagsimulang magbago ang galaw ng pera. Parang nakita niya ang pagkakataon, mariing sabi ni Carlos. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin malinaw kay Adrian. Ina, seryoso niyang tanong, alam mo bang unti-unti nang nawawala ang pera? Tumango si Aling Rosa. Napansin ko. Pero tuwing kinakausap ko siya, may paliwanag siya. May bagong investment daw. May bagong negosyo na para rin sa atin. At naniwala ka, tanong ni Daniel, hindi maitago ang hinanakit. Sagot niya. Dahil gusto kong maniwala. Dahil ayokong isipin na ang taong tumulong sa atin noong pinakamahirap ang buhay natin ay siya ring sisira sa atin. Natahimik ang magkakapatid. Sa unang pagkakataon, hindi lamang galit ang naramdaman nila, kundi awa sa kanilang ina na matagal nang nag-iisa sa pagdadala ng bigat na ito. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang huling bahagi ng dokumentong hawak ni Adrian. May nakasaad dito na kung sakaling hindi maibalik ng katiwala ang ari-arian sa loob ng itinakdang panahon, may nakahandang contingency clause, sabi niya. Ano yon? Sabay-sabay nilang tanong. Isang lihim na account. Isang trust fund na hindi nakapangalan kay Renato. Nakapangalan ito sa pangalan ng isang tao na hindi ko kilala. Kanino? Tahimik ang abogado. Ang pangalan ay Elena Morales. Nagkatinginan ang magkakapatid. Sino si Elena Morales? Tanong ni Rafael. Unti-unting namutla si Aling Rosa. At sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa ulan sa labas na ang kwento ng kanilang pamilya ay mas malalim pa kaysa sa simpleng panloloko o pagnanakaw. Dahil ang pangalang iyon, Elena Morales, ay konektado sa isang katotohanang matagal nang itinago ni Mang Ernesto. At ang revelasyong iyon ay maaaring magpabago hindi lamang sa kanilang pagtingin kay Renato Villarreal, kundi pati sa tunay na pagkakakilanlan ng isa sa 5 magkakapatid. Sino si Elena Morales, ina? Muling tanong ni Adrian, mas mariin na ngayon ang boses. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay tila bumalik sa isang panahong pilit niyang kinalimutan. Bago ko sagutin yan, mahinahon ngunit mabigat ang tono ni Atty. Victor Salcedo, kailangan niyong maintindihan na ang trust fund na ito ay hindi maliit na halaga. Mas malaki pa ito kaysa sa kabuang perang na withdraw sa account ng inyong ina. Nagkagulatan ang magkakapatid. Gaano kalaki? Tanong ni Mateo. Kung i-convert sa kasalukuyang halaga aabot ito sa halos 2 bilyong piso. Parang huminto ang kanilang paghinga. 2 bilyon? Bulong ni Daniel. Sagot ng abogado. At hindi iyon nahawakan ni Renato Villarreal. Nasaan ito ngayon? Tanong ni Carlos. Naka-freeze. Hindi maaaring galawin hanggat hindi lumilitaw si Elena Morales o ang legal na benepisyaryo na nakasaad sa huling pahina ng dokumento. Dahan-dahang tumingin si Adrian sa huling pahina. At doon niya nabasa ang isang linyang nagpatigas sa kanyang mga kamay. In the event of early death, the beneficiary of this trust shall be the child born under the name Elena Morales,
whose true identity shall only be revealed upon the return of early 5 children. Natahimik ang lahat. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Rafael. Doon tuluyang napaupo si Aling Rosa, tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. May isa pang bata noon, mahina niyang sabi. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng barong-barong. Anong bata? Tanong ni Mateo. Bago kayong 5, patuloy ni Aling Rosa, may isang sanggol na ipinanganak. Nagkatinginan ang magkakapatid. Hindi namin alam yon, sabi ni Carlos. Hindi niyo talaga alam, sagot niya. Dahil hindi siya lumaki kasama natin. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Daniel. Inaano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang pumikit si Aling Rosa. Bago ko nakilala ang tatay niyo, may babaeng minahal siya. Ang pangalan niya ay Elena Morales. Parang bumagsak ang mundo sa kanilang pandinig. At nagkaroon sila ng anak, dagdag ni Atty. Victor Salcedo. Hindi bulong ni Adrian. Sagot ng abogado. Isang batang babae. Hindi makapagsalita ang magkakapatid. Pero bakit wala kaming alam? Tanong ni Rafael. Dahil namatay si Elena Morales ilang buwan matapos manganak, sagot ni Aling Rosa. At ang bata ibinigay sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Mateo. Hindi namin alam, sagot ng abogado. Ngunit ayon sa dokumento, bago pumanaw si Mang Ernesto, inilaan niya ang trust fund para sa batang iyon. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Galit na tanong ni Daniel. Dahil natatakot siya, sagot ni Aling Rosa. Natatakot siyang masira ang pamilya. Natatakot siyang mawalan kayo ng respeto sa kanya. Tahimik ang lahat. Alam ba ni Renato ito? Tanong ni Adrian. Sagot ng abogado. Siya ang saksi sa kasunduang iyon. Doon nagsimulang magbago ang tono ng lahat. Kung alam ni Renato ang tungkol sa trust fund at sa nawawalang anak, bakit hindi niya ito binanggit? Bakit hinayaan niyang manatiling lihim ang lahat? May posibilidad, mabigat na sabi ni Atty. Victor Salcedo, na hinahanap din ni Renato ang batang iyon. Para saan? Tanong ni Carlos. Para makuha ang kontrol sa trust fund. Napalunok si Rafael. Kung mahahanap niya ang babaeng iyon at makukumbinsi niya maaari niyang manipulahin ang sitwasyon. Pero bakit ngayon lang lumabas ang dokumentong ito? Tanong ni Mateo. Dahil may kondisyon, sagot ng abogado. Magiging aktibo lamang ang probisyon kapag sabay-sabay na bumalik sa Pilipinas ang 5 lehitimong anak. Doon napagtanto ni Adrian ang bigat ng sitwasyon. Ibig mong sabihin ang pagbabalik namin ay nag-trigger sa lahat ng ito. Sa labas, huminto ang ulan. Ngunit sa loob, mas lumakas ang unos. Ina, mahinahong tanong ni Daniel, alam mo ba kung nasaan ang batang iyon? Matagal bago sumagot si Aling Rosa. May isang beses may dumalaw dito 20 taon na ang nakalipas. Isang dalagitang may dalang lumang larawan ng tatay niyo. Nanlaki ang mata ni Adrian. Kailan iyon? Bago kayo tuluyang umalis ng bansa. Anong sabi niya? Tanong ni Rafael. Hindi siya nagpakilala bilang anak. Nagtanong lamang siya tungkol sa nakaraan ng inyong ama. Ngunit ramdam ko may koneksyon. Anong pangalan ang ginamit niya? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Isabel. Nagkatinginan ang magkakapatid. Isabel ano? Tanong ni Carlos. Isabel Morales. Tahimik ang lahat. Kung siya ang anak ni Elena Morales, sabi ni Adrian, ibig sabihin may kapatid tayo. At sa sandaling iyon, mas naging malinaw ang tunay na sentro ng kwento. Hindi lamang ito tungkol sa perang nawala. Hindi lamang ito tungkol kay Renato Villarreal. Kundi tungkol sa isang kapatid na hindi nila nakilala. At sa posibilidad na ang kapalaran ng 2 bilyong piso ay nakasalalay sa paghahanap sa kanya bago pa man maunahan sila ng isang taong matagal nang naglaro sa likod ng kanilang mga buhay. Kung buhay pa siya, mahina ngunit determinado ang tono ni Adrian, kailangan natin siyang mahanap bago pa si Renato Villarreal ang mauna. Hindi lang para sa pera, dagdag ni Rafael, kundi para malaman ang totoo. Tahimik si Aling Rosa. Makikita sa kanyang mga mata ang halo ng takot at pag-asa. May ibinigay siyang address noon, bigla niyang sabi. Lumingon ang lahat sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Tanong ni Daniel, hindi na maitago ang tensyon. Dahil hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko noon, sagot niya. Nang umalis siya rito, may iniwan siyang maliit na papel. Isang address sa Maynila.
Pero hindi ko kayo sinabihan. Nasaan ang papel? Tanong ni Mateo. Tumayo si Aling Rosa at lumapit sa isang lumang aparador na may kalawang na kandado. Binuksan niya ito at kinuha ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan at dokumento. Sa ilalim ng mga lumang litrato ni Mang Ernesto, may isang tiklop na papel. Iniabot niya ito kay Adrian. Binasa niya ng malakas, Isabel Morales. Sampaloc, Maynila. Walang street name, tanong ni Carlos. Wala, sagot ni Aling Rosa. Iyan lang ang isinulat niya. Napatingin si Atty. Victor Salcedo sa papel. Mahihirapan tayo dyan. Ngunit may paraan. Maaari tayong maghanap sa mga lumang records, birth certificates, school registrations, anumang koneksyon sa apelyidong Morales. Gagawin natin, mariing sabi ni Adrian. Ngunit bago pa man sila makapagplano ng maayos, may biglang kumatok sa pintuan ng barong-barong. 3 sunod-sunod na katok. Mabigat. May otoridad. Nagkatinginan ang lahat. Sino ang maaaring dumating sa ganitong oras? Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pintuan at binuksan ito. Sa harap nila ay isang lalaking nakaitim na Amerikana, basa pa ang balikat mula sa ulan. May kasama siyang 2 lalaki sa likuran. At magandang gabi, malamig niyang bati. Nakilala agad siya ni Adrian mula sa mga lumang larawan. Renato Villarreal. Matagal na kitang hinihintay, sabi ni Renato habang nakatingin kay Adrian. Bakit ka nandito? Matigas ang tono ni Daniel. Dahil alam kong natagpuan niyo ang dokumento, sagot niya. Napatigil ang lahat. Paano mo nalaman? Tanong ni Rafael. Ngumiti si Renato, ngunit walang init ang kanyang ngiti. May mga taong nagsasabi sa akin ng mga nangyayari sa baryong ito. Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. May espiya. Lumapit si Atty. Victor Salcedo. Wala kang karapatan na magpakita rito ng walang pahintulot. May karapatan pa rin ako bilang katiwala ng lupa, sagot ni Renato. Katiwala ka lamang, hindi may-ari, mariing sagot ng abogado. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, parang 2 matandang kalaban sa isang tahimik na digmaan. Alam ko na nalaman niyo ang tungkol sa trust fund, sabi ni Renato. Tahimik ang magkakapatid. At alam ko rin na nabasa niyo ang pangalan ni Elena Morales. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa papel. Nasaan si Isabel? Diretsong tanong niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Renato. Kaya pala sabay-sabay kayong umuwi. Nasaan siya? Ulit ni Mateo, mas mariin. Hindi niyo siya kailangang hanapin, sagot ni Renato. Hindi kami humihingi ng payo mo, malamig na sabi ni Carlos. Ngunit hindi nagpatinag si Renato. Kung gusto ninyo ng katotohanan, sabi niya, handa akong ibigay iyon. Ngunit hindi dito. Bakit? Tanong ni Daniel. Dahil may mga bagay na masyadong malalim para pag-usapan sa isang barong-barong. Naramdaman ni Adrian ang pag-init ng kanyang dugo. Wala kang karapatan na maliitin ang bahay ng ina namin. Hindi agad sumagot si Renato. Tumingin siya kay Aling Rosa. Rosa, mas malambot ang boses niya ngayon, alam mo na hindi ganito ang plano natin. Napakunot ang noo ng magkakapatid. Anong plano? Tanong ni Rafael. Tahimik si Aling Rosa. Sabihin mo sa kanila, dagdag ni Renato. Wala nang plano, sagot niya sa wakas. Matagal nang tapos ang anumang plano. Hindi pa, sagot ni Renato. Dahil kung hindi niyo ako pakikinggan, hindi niyo kailanman malalaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mang Ernesto. Parang may sumabog sa loob ng maliit na bahay. Ano ang ibig mong sabihin? Mabigat ang boses ni Adrian. Tumingin si Renato sa bawat isa sa kanila. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ama ninyo. At sa sandaling iyon, mas lumalim pa ang anino ng nakaraan na matagal na nilang inakalay tapos na. Ang pagbabalik nila ay hindi lamang nagbukas ng lihim tungkol sa pera, lupa, at isang nakatagong kapatid. Kundi pati sa posibilidad na ang pagkamatay ng kanilang ama ay may bahid ng pagtataksil. At si Renato Villarreal ang tanging taong tila may hawak ng sagot. Hindi aksidente, halos pabulong ngunit nanginginig ang boses ni Carlos. Si Adrian ang unang lumapit kay Renato Villarreal. Mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Ngunit hindi na tinag si Renato. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng barong-barong na parang siya pa ang may karapatan. 25 taon na kayong naniniwala na nabanggalang ang sasakyan ng ama ninyo sa highway, sabi niya. Na nawalan siya ng kontrol dahil sa ulan.
Ganoon ang nasa police report, sagot ni Rafael. Ang police report na inayos ng mga taong may interes na manahimik ang lahat, tugon ni Renato. Natahimik ang lahat. Ina, tanong ni Daniel, alam mo ba ito? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Nakayuko lamang siya, parang muling binubuhay ang pinakamasakit na alaala ng kanyang buhay. May mga bagay akong pinili noon na huwag nang hukayin, mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Bago mamatay ang tatay ninyo, patuloy niya, ilang linggo siyang balisa. May mga tawag sa gabi. May mga lalaking sumusunod sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Adrian. Mga bata pa kayo noon, sagot niya. At pagkatapos ng libing may lumapit sa akin. Sinong lumapit? Tanong ni Carlos. Mga taong nagsabing mas mabuting manahimik ako kung ayokong may mangyari sa inyo. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ng bawat isa. At nasaan ka noon? Mariing tanong ni Daniel kay Renato. Tumingin si Renato kay Aling Rosa bago sumagot. Nasa tabi niya ako, sabi niya. Ako ang tumulong mag-ayos ng lahat. Mag-ayos? Galit na tanong ni Rafael. O magtago ng ebidensya? Saglit na nagdilim ang mukha ni Renato. Kung gusto kong sirain ang pamilya ninyo, matagal ko nang ginawa, sagot niya. Ang totoo, kung wala ako, baka wala sa inyo ang buhay ngayon. Tahimik. Patunayan mo, malamig na sabi ni Adrian. Dahan-dahang inilabas ni Renato ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana. Hindi ko ito balak ibigay, sabi niya. Pero mukhang oras na. Inilapag niya ito sa mesa. Binuksan iyon ni Mateo. Sa loob ay mga lumang litrato. Mga kopya ng dokumento. At isang larawan ng sasakyan ni Mang Ernesto matapos ang aksidente. Ngunit may kakaiba. May isa pang sasakyan, bulong ni Carlos habang tinitigan ang larawan. Sagot ni Renato. Isang itim na rally na hindi kasama sa opisyal na report. Bakit hindi iyon nabanggit? Tanong ni Rafael. Dahil ang may-ari ng SU ay konektado sa isa sa pinakamalalaking negosyante sa Maynila noon, sagot ni Renato. At ang negosyanteng iyon ang pinagkakautangan ng ama ninyo. Unti-unting nagiging malinaw ang pattern. Hindi niya nabayaran ang utang, tanong ni Daniel. Binayaran niya, sagot ni Renato. Ngunit hindi iyon sapat. Sapat para saan? Tanong ni Adrian. Sapat para manatiling tahimik ang isang lihim. Napatigil ang lahat. Anong lihim? Tanong ni Mateo. Dahan-dahang tumingin si Renato sa kanila. Ang lupa na pinag-uusapan natin hindi lang iyon basta lupa. May deposito ng mineral sa ilalim nito. Isang bagay na maaaring magdala ng napakalaking halaga kung ma-develop. Napatayo si Rafael. Kaya pala may gustong bumili nito ngayon. Sagot ni Renato. At ang parehong grupo na konektado sa pagkamatay ng ama ninyo ang gustong makuha ito. Bakit ngayon lang nila hinahabol? Tanong ni Carlos. Dahil ngayon lang naging malinaw ang buong legal structure, sagot ni Atty. Victor Salcedo. At dahil ngayon lang bumalik ang 5 lehitimong tagapagmana. Ibig sabihin, ang pagbabalik nila ay hindi lamang nag-trigger ng trust fund. Nagbigay din ito ng signal sa mga taong matagal nang nag-aabang. At saan papasok si Isabel Morales sa lahat ng ito? Tanong ni Adrian. Si Isabel, sagot ni Renato, ang huling piraso ng puzzle. Paano? Tanong ni Daniel. Dahil ayon sa orihinal na kasunduan ni Mang Ernesto, kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa kanyang 5 anak, ang buong ari-arian ay otomatikong mapupunta sa anak niya kay Elena Morales. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ibig mong sabihin, safety net siya? Sagot ni Renato. At kung siya ang unang mahanap ng maling tao, maaaring manipulahin siya para ilipat ang lahat. Tahimik ang lahat habang unti-unting lumalalim ang sitwasyon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Adrian. Sandaling nag-atubili si Renato. May nakita akong lead, sabi niya. Isang babaeng nagngangalang Isabel Morales na nagtatrabaho bilang social worker sa Maynila. Naramdaman ni Daniel ang kakaibang bigat sa dibdib. Social worker, bulong niya. Sagot ni Renato. At ang mas nakapagtataka madalas siyang pumunta sa mga komunidad na may kaso ng land disputes. Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. Hindi kaya nagkataon lamang iyon? O may mas malalim na dahilan kung bakit malapit siya sa mga isyong may kinalaman sa lupa? At sigurado ka bang siya iyon? Tanong ni Carlos. Hindi pa, sagot ni Renato.
Pero kung siya nga maaaring hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao. Tahimik si Aling Rosa. Gusto ko siyang makita, mahina ngunit matatag niyang sabi. At kung totoo ang sinasabi mo, dagdag ni Adrian kay Renato, hindi ka namin basta-basta paniniwalaan. Hindi ko hinihiling ang tiwala ninyo, sagot ni Renato. Ang hinihiling ko ay ang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali. Pagkakamali, tanong ni Rafael. O mga planong hindi natuloy? Hindi sumagot si Renato. Sa labas ng barong-barong, may isang sasakyang dumaan ng mabagal, tila nagmamasid. Hindi ito napansin ng lahat. Maliban kay Atty. Victor Salcedo. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang laban na ito ay hindi lamang legal. May mga matang nagbabantay. At habang pinag-uusapan nila ang paghahanap kay Isabel Morales, maaaring may iba nang naghahanap sa kanya. Hindi para protektahan, kundi para kontrolin. At kung sino man ang unang makakarating sa kanya, maaaring siya ang magdidikta ng kapalaran ng buong pamilya. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras, mariing sabi ni Adrian habang nakatingin sa sasakyang unti-unting nawala sa dilim. Kung may nagmamasid sa atin, ibig sabihin gumagalaw na rin sila. Sila, tanong ni Daniel. Ang grupo na sinasabi mo, sagot ni Adrian kay Renato. Ang konektado sa pagkamatay ni Papa. Tahimik na tumango si Renato Villarreal. Matagal na silang naghihintay ng tamang pagkakataon, sabi niya. At ang pagbabalik niyo ang senyales na kumpleto na ulit ang mga piraso. Hindi ko gusto ang tunog niyan, bulong ni Rafael. Lumapit si Atty. Victor Salcedo sa mesa at inayos ang mga dokumento. Kung may nagmamasid, may posibilidad na alam na rin nila ang tungkol sa trust fund. Pero hindi nila alam kung nasaan si Isabel, sabi ni Mateo. Hindi pa, sagot ni Renato. Pero hindi sila titigil. Tahimik si Aling Rosa, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang paghinga. Kung may panganib, sabi niya, ako ang humarap. Hindi na dapat kayo nadadamay. Sobra na, ina, mariing sabi ni Carlos. Buong buhay mo kaming pinrotektahan. Panahon na para kami naman. Doon unang nakita ni Renato ang matibay na pagkakaisa ng 5 magkakapatid, isang bagay na maaaring hindi niya inasahan. Kung pupunta tayo sa Maynila, sabi ni Adrian, kailangan nating planuhin ng maayos. Hindi basta-basta. May kakilala ako sa registry office, sabi ni Atty. Victor Salcedo. Maaari nating simulan sa employment records ng social worker na si Isabel Morales. Hindi tayo dapat sabay-sabay pumunta, mungkahi ni Rafael. Mas magiging kapansin-pansin. Hindi rin tayo dapat magkakahiwalay, kontra ni Daniel. Mas delikado. Habang nagtatalo ang magkakapatid, napansin ni Mateo na tahimik si Renato. May hindi ka sinasabi, diretsong sabi niya. Tumingin si Renato sa kanya. May isang bagay na dapat ninyong malaman bago kayo magdesisyon. Ano yon? Tanong ni Adrian. 3 linggo na ang nakalipas, mabigat ang tono ni Renato, may nagtanong sa akin tungkol sa pangalan ni Elena Morales. Natahimik ang lahat. Sino? Tanong ni Carlos. Isang lalaking hindi ko kilala. Pero malinaw na hindi siya ordinaryong tao. May bodyguard. May dalang folder. Alam niya ang tungkol sa lupa. Anong gusto niya? Tanong ni Rafael. Alamin kung sino ang tunay na tagapagmana, sagot ni Renato. At kung nasaan siya. Naramdaman ni Daniel ang paglamig ng kanyang mga palad. Sumagot ka ba? Tanong ni Adrian. Hindi, sagot ni Renato. Pero alam kong hindi sila titigil sa pagtatanong. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Tanong ni Mateo. Dahil hindi ko alam kung handa na kayong harapin ang buong katotohanan. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan, malamig na sagot ni Carlos. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni Adrian, ibig sabihin may humahabol na sa kapatid namin. Posible, sagot ni Renato. Hindi posible, mariing sabi ni Daniel. Sigurado. Tahimik ang lahat. Sa labas, muling narinig ang tunog ng sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit. Huminto ito sandali bago umandar muli. Hindi ito simpleng laban sa korte, bulong ni Atty. Victor Salcedo. Ito ay laban para sa seguridad ninyo. Kung ganoon, sabi ni Rafael, mas lalong kailangan nating mahanap si Isabel bago sila. Tumayo si Adrian. Bukas ng umaga, aalis tayo papuntang Maynila. At ako, tanong ni Renato. Sandaling nag-isip si Adrian. Sumama ka, sabi niya.
Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang pananagutan mo. Hindi sumagot si Renato, ngunit malinaw sa kanyang mukha na handa siyang tanggapin yon. Habang nag-aayos sila para sa pag-alis kinabukasan, lumapit si Daniel kay Aling Rosa. Ina, mahina niyang sabi, kung makita namin siya paano kung hindi niya tayo tanggapin. Napatingin si Aling Rosa sa kanya, may lungkot ngunit may pag-asa rin sa kanyang mga mata. Kung anak nga siya ng tatay ninyo, sabi niya, may puso siyang katulad ninyo. At kung hindi man niya tayo agad tanggapin, hindi iyon ang mahalaga. Ano ang mahalaga? Tanong ni Daniel. Na malaman niya ang totoo. Sa kabilang banda ng baryo, sa loob ng itim na sasakyan na kanina'y nagmamasid, may isang lalaking nakatingin sa litrato ng 5 magkakapatid na kuha sa labas ng barong-barong. Bumalik na sila, sabi niya sa kausap sa telepono. At ang babae, tanong ng boses sa kabilang linya. Hinahanap na rin nila. Mas mauna tayo. Pinatay ng lalaki ang tawag at muling pinaandar ang sasakyan palayo sa baryo. At habang papalapit ang umaga at naghahanda ang pamilya para sa kanilang paglalakbay sa Maynila, may isa pang grupo na gumagalaw sa dilim. Isang grupong hindi lamang interesado sa lupa o sa pera, kundi sa kapangyarihang dala ng pagkontrol sa huling tagapagmana. At sa isang bahagi ng Maynila, isang babaeng nagngangalang Isabel Morales ang tahimik na naglalakad pauwi mula sa isang evacuation center. Walang kaalam-alam na ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nagiging sentro ng isang labang maaaring magbago sa kanyang buong pagkatao. Pagdating ng madaling araw, tahimik ngunit mabigat ang hangin sa loob ng barong-barong. Walang gaanong nakatulog. Ang bawat isa ay abala sa sariling iniisip, mga tanong na matagal nang nakabaon at mga sagot na baka ayaw nilang marinig. Si Aling Rosa ay nagtitimpla ng kape nang lapitan siya ni Adrian. Ina, sigurado ka bang tama itong gagawin namin? Hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan muna niya ang kumukulong tubig bago nagsalita. Matagal ko nang tinatago ang bahaging ito ng nakaraan, sabi niya. Pero habang tumatagal, lalo lang tayong hinahabol ng katotohanan. Hindi natin ito matatakasan. Tahimik si Adrian. Tumango na lamang siya. Maya-maya'y nagsimula ng maghanda ang magkakapatid. Isang sasakyan ang hiniram nila sa kakilala ni Atty. Victor Salcedo sa bayan. Hindi marangya, ngunit maasahan. Bago sila tuluyang umalis, tumingin si Renato Villarreal sa barong-barong, parang may alaala siyang sinusukat sa isip. 20 taon na, mahina niyang sabi. Hindi ito lugar ng nostalgia, malamig na sagot ni Carlos. Lugar ito ng pananagutan. Hindi na sumagot si Renato. Habang binabagtas nila ang mahabang kalsada palabas ng probinsya, walang nagsasalita. Tanging ugong ng makina at hangin sa bintana ang maririnig. Hanggang sa magsalita si Rafael. Kung makita natin si Isabel, paano natin sasabihin sa kanya? Walang agad sumagot. Hindi siya basta kapatid lang, dagdag ni Mateo. Isa siyang estranghero na biglang sasabihang may pamilya siya. At may bilyon siyang mamanahin, dagdag ni Daniel. Hindi iyon ang dapat unahin, sabi ni Adrian. Ang totoo muna. Sa likod ng sasakyan, tahimik si Renato. Ngunit mapapansin ang paggalaw ng kanyang mga mata. Tila ba may binabantayan sa side mirror. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita siya. May sumusunod sa atin. Agad na patingin si Carlos sa likod. Isang puting van ang ilang beses nang lumalapit at lumalayo. Kanina pa yon, tanong ni Mateo. Mula pa sa highway, sagot ni Renato. Nanigas ang pakiramdam ng lahat. Bilis, sabi ni Adrian kay Rafael na nagmamaneho. Humigpit ang hawak ni Rafael sa manibela at bahagyang binilisan ang takbo. Ngunit ganoon din ang ginawa ng van. Hindi na ito nagkataon lamang. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Daniel. May shortcut sa lumang tulay sa may bayan, sabi ni Renato. Kung totoo ang hinala ko, ayaw nilang mapansin sa mas mataong daan. Nagkatinginan ang magkakapatid, ngunit tumango si Adrian. Gawin mo. Lumiko sila sa makipot na kalsada. Unti-unting kumonti ang sasakyan sa paligid. At doon lalong lumapit ang puting van. Hindi sila nagtatago, bulong ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo, malinaw na hindi lamang sila sinusundan. Hinahabol sila. Huminto sandali ang van sa tabi nila, kasabay ng paglabas ng isa pang sasakyan mula sa kabilang kalsada, tila sinasarado ang kanilang daraanan. Hindi ito basta pananakot, sabi ni Renato. Gusto nilang kausapin tayo o pigilan. Hindi tayo titigil, mariing sabi ni Adrian.
Biglang bumusina ng malakas ang van, pilit silang pinapahinto. Ngunit imbes na huminto, pinisil ni Rafael ang silinyador at dumiretso sa makitid na tulay. Halos hindi magkasya ang dalawang sasakyan sa lapad nito. Kapag humarang sila rito, hindi na natapos ni Daniel ang sasabihin. Mabilis ang tibok ng puso ng lahat habang tumatawid sila. Sa huling sandali, tila nag-alinlangan ang van at bahagyang bumagal. Nakatawid sila. Paglampas ng tulay, lumiko agad si Rafael sa mas mataong kalsada. Maya-maya, nawala ang van sa kanilang likuran. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa marahang magsalita si Aling Rosa. Hindi na ito tungkol lang sa nakaraan, sabi niya. Hinahabol na tayo ng kasalukuyan. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang lahat. Ang paghahanap kay Isabel Morales ay hindi na lamang paghanap sa isang nawawalang kapatid. Ito ay pagtakbo laban sa oras. Pagdating nila sa Maynila, hindi na sila dumiretso sa anumang address. Dumaan muna sila sa opisina ng kakilala ni Atty. Victor Salcedo sa Registry Office. Doon nila kinumpirma na may isang Isabel Morales na rehistradong social worker, nakatalaga sa iba't ibang relocation at land dispute cases sa lungsod. Isang address sa Quezon City ang lumabas sa records. Tahimik ang biyahe nila papunta roon. Wala nang humahabol sa kanila, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng panganib. Nang makarating sila sa maliit na opisina ng isang non-government organization, nakita nila siya. Isang babaeng nasa early 30s. Simple ang bihis. Nakapusod ang buhok. May hawak na folder habang kinakausap ang isang matandang babae tungkol sa relokasyon ng lupa. Hindi marangya. Hindi mukhang tagapagmana ng bilyon. Ngunit may kakaibang pamilyar sa kanyang mga mata. Si Isabel Morales. Siya ba? Bulong ni Daniel. Tahimik na tumango si Renato Villarreal. Hindi sila agad lumapit. Hinintay muna nilang matapos ang kanyang trabaho. Paglabas ni Isabel ng opisina, sinalubong siya ni Adrian. Isabel Morales? Tumigil siya. Opo. Pwede ba kitang makausap? Mahalaga. Mainat ang tingin niya. Tungkol saan po? Lumapit si Aling Rosa. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong dumaan sa pagitan nila, isang koneksyon na hindi pa maipaliwanag. Tungkol sa iyong ama, mahina ngunit malinaw na sabi ni Aling Rosa. Nanlaki ang mata ni Isabel. Patay na ang ama ko, sagot niya. Lumaki ako sa tiyahin ko. Ang ama mong kinilala mo, sabi ni Adrian. Pero hindi ang tunay mong ama. Tahimik ang paligid. Makikita ang pagdududa at galit sa mukha ni Isabel. Anong klaseng biro ito? Hindi ito biro, sabi ni Atty. Victor Salcedo habang inilalabas ang mga dokumento. May ebidensya kami. Ilang oras ang lumipas sa isang tahimik na conference room ng opisina. Inisa-isa nila ang mga dokumento. Birth records. Lumang larawan ni Elena Morales kasama si Mang Ernesto. Ang trust agreement. Hindi agad nagsalita si Isabel matapos makita ang larawan ng kanyang ina na hawak ang kamay ng isang lalaking kaparehong-kapareho ng nasa litrato sa dokumento. Bakit ngayon lang, tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit walang nagsabi sa akin? Tumingin si Aling Rosa sa kanya. Dahil natakot kami, sagot niya. Natakot kaming masira ang buhay na mayroon ka. Tumulo ang luha ni Isabel, ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit ng marahas. Tahimik lamang siyang umiyak, parang isang taong matagal nang may kulang ngunit hindi alam kung ano yon. Kung totoo ito, sabi niya, ano ang gusto ninyo sa akin? Wala, agad sagot ni Adrian. Hindi kami nandito para sa pera. May trust fund na nakapangalan sa iyo, paliwanag ni Atty. Victor Salcedo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit kami nandito. Nandito kami dahil pamilya ka namin. Tahimik si Isabel. At kung ayaw mo sa amin, dagdag ni Daniel, tatanggapin namin. Pero karapatan mong malaman ang totoo. Matagal bago siya nagsalita. Buong buhay ko, sabi niya, lagi kong tinatanong kung bakit parang may kulang. Bakit may mga pagkakataong pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao ko na hindi ko kilala? Tumingin siya kay Aling Rosa. Alam ba ng ama ko ang tungkol sa akin? Sagot ni Aling Rosa, may luha sa mata. At mahal ka niya. Kaya kanya pinrotektahan sa paraang alam niya. Tahimik na tumango si Isabel. Sa labas ng gusali may nakaparadang itim na rabi.
Ang parehong modelong nakita sa lumang larawan ng aksidente. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagtatago. Lumabas si Renato Villarreal at hinarap ang lalaking bumaba mula sa redi. Hindi ninyo na makukuha ang lupa, mariin niyang sabi. Ngumiti ang lalaki. Wala kaming pakialam sa lupa. Kung ganoon, ano ang gusto ninyo? Tanong ni Renato. Ang lagda ng tunay na tagapagmana. Ngunit sa loob ng gusali, malinaw na ang desisyon ni Isabel. Hindi ako pipirma sa anumang hindi ko naiintindihan, sabi niya sa magkakapatid. At kung may karapatan ako sa lupa o pera, gagamitin ko iyon para sa mga taong pinaglilingkuran ko. Nagkatinginan ang limang magkakapatid. Sa unang pagkakataon, hindi nila nakita si Isabel bilang tagapagmana ng bilyon, kundi bilang kapatid. Lumabas sila ng gusali ng magkakasama. Nakita ng lalaking nasa sngu ang kanilang pagkakaisa. Hindi magiging madali ito, bulong niya bago muling sumakay at umalis. Sa sumunod na mga linggo, inasikaso ni Atty. Victor Salcedo ang legal na paglipat ng trust fund sa ilalim ng proteksyon ng korte. Pinatunayan ang pagkakakilanlan ni Isabel sa pamamagitan ng DNA test. Napatunayan siya nga ang anak ni Mang Ernesto. Ang 2 bilyong piso ay hindi ginamit para sa luho. Sa mungkahi ni Isabel at pagsang-ayon ng magkakapatid, itinatag nila ang isang foundation sa pangalan ni Elena Morales at Mang Ernesto, isang organisasyong tutulong sa mga pamilyang nanganganib mawalan ng lupa at tahanan. Ang lupang pinagtatalunan ay hindi ibinenta sa malalaking negosyante. Sa halip, ginawa itong community development project na nagbibigay trabaho sa mga taga-probinsya. At si Aling Rosa. Hindi na siya bumalik sa barong-barong. Ngunit hindi rin siya tumira sa mansyon. Pinili niyang manirahan sa isang simpleng bahay sa probinsya, malapit sa lupang minsang naging sanhi ng takot at lihim. Madalas siyang dalawin ng 6 niyang anak, si Adrian, Mateo, Carlos, Rafael, Daniel, at Isabel. 6 na anak. Isang pamilyang minsang pinaghiwalay ng lihim, takot, at kasakiman. Ngunit muling pinag-isa ng katotohanan. Sa huli, hindi ang bilyon ang tunay na yaman. Hindi ang lupa. Hindi ang kapangyarihan. Kundi ang tapang na harapin ang nakaraan, aminin ang pagkakamali, at piliing magpatawad. At sa bawat pagbisita nila sa probinsya, tuwing maririnig ang halakhakan sa loob ng dating tahimik na bakuran, malinaw na. Ang pinakamahalagang pamana ni Mang Ernesto ay hindi pera, kundi ang pagkakataong maging buo muli ang kanyang pamilya.